Oh, they are ending beyond the sunset, eternal joy. Beyond the sunset, and will guide me to God the Father, whom I adore. His glorious presence, His words of welcome will be my portion down that shore beyond the sunset. Oh, blood reunion with our loved ones who gone before in darker homeland. We'll know no parting beyond the sunset, forevermore. Beyond the sunset, Beyond the sunset, oh blissful morning, when we our Savior heavens begun, earth's toiling end when day is done. natawag ko si Brother Joey. Ama namin Diyos na magpagpalang kumamuli kami noon. Maraming salamat sa mga oras na ito. Na kami po nilalamo ito ng ligtas, Lord. Maraming salamat sa iyong mga patuloy na pag-iingat, Panginoon. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang pamilya ni Sir Lloyd, Panginoon Diyos. Ikaw ang patuloy na bigyan ng kaaliwan sa kanila, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan ng loob, Panginoon. At i-provide niyo po ang mga pangangailangan nila. Sa gabing ito, Lord, gagamitin niyo na magpapayag ng salita. Kaya dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po siya ng sapat na karunungan at kaalaman na mula sa iyo, Lord. At maraming salamat sa mga kaluluwa na narito na nakikinig, Panginoon Diyos. Kung ano po ang pag-isipan namin ng aming mga puso. Isipan, Panginoon, na ito po tumiho sa aming mga puso, Lord. At maraming salamat sa iyong mga kabutihan sa lugar na ito, Panginoon Diyos. Dalangin namin ang kapayapaan sa lugar na ito. Sa mga sagabal ng Panginoon sa mga tulog. Sa mga kasito habang kami nag-aaral sa salita. Maraming salamat sa gabi ito sa pangalan ko ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sige po, bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, ay awitin po muna natin yung Amazing Grace, page 2. At tatawagin po natin yung ating pahayag sa gabi ito. Sige po, sabay-sabay po natin awitin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was
grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious is that grace appear. The hour I first believed, through many dangers, sorrows, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Will it be there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise, than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Nakakaupo muna po tayo, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Po sa lahat na naparating po namin ang aming pagbati. And on behalf of Kaita Church sa buong pamilya, mga anak, mga kamag-anak, ni Sister Lole. Bago po ako mag-umpisa, kilala muna. Diba, kilala na ako si Brother Toots. Ako po si Brother Noel ng Kaita Rizal po. Ako po ay matagal na kasama sa ministry ni Sister Lole, ang Eagle Bride sa pangunguna ni Pastor Manny Peralta. Darating po namin ang halos sa buong Luzon po. Sumasama namin si Sister Lole way back 2014. Pero sa driving experience ko, yun yata yung pinakamalayo kong narating. Gaberia at saka Ballesteros, Cagayan. Dahil tinatakbo ko siya ng 16 hours. Sa pagtakbo na yun ay minsan 18 hours kapag medyo namagal lang ako magpatakbo. Pero kapag gusto mong magmamadali kami, 16 hours na yung pinakamabilis na takbuhan namin. Marami kami mga na pinagsamaan, hirap, saya, at dalawa kasi kami na mabiro kami, si Pastor Pete. Sanay na sa amin si Sister Lore. Pag nagbibiro kami, bumakat tuloy siya ng mabiro sa amin. Kahit ang pinakang memorable na karanasan namin talaga sa Ipugaw, meron siyang parang Solis. Ano yung Lord Camp ba yung tawag doon?
kapag hinog siya, matamis yun. Pero babaliktad yung mukha mo eh, pag kilaw na kinain mo yun. Hindi mo malalaman siya kung kasi parehas lang madilaw. Yung balat niya parang balat ng ahas. Ngayon, nung binigyan ako ron, niloko kami ng mga kapatiran doon. Sabi mo, Pastor, masarap to. Pero talagang niwi-niwi ako. Sabi ko, Sister Doris, masarap to. Ako nung kinain niya, talaga sobra asim nung... Yun yung pinakang masaya naming mga naging experience doon. Isa lang sa masaya naming experience. Minsan, kakanta kami ng gawain sa church. Minsan wala kami matutulugan. Sama-sama lang kami, 4 doon sa retreat. Sama-sama kami. Para talaga kami magkakapatid ni Sister Doris. At ang huli naming pagsasama sa exposition ay sa lugar ng Catalon, Las Piñas. At doon na niya naikwento. Actually, pinento niya sa akin yung mga naging buhay niya, simula pa lang pagkabata. Hindi siya naglihim sa akin. Naging open book sa akin si Sister Lolet. Sa lahat ng gawain namin, kapag may monthly ministers meeting kami sa Kaintaresan, nag-train kami ng mga ibang nagagawa namin. Malimit na, hindi lang malimit, lagi nandoon, aga pa lang, pag-pumisan, doon na natutulog si Sister Lolet, kasama namin siya. Siya nag-aasikaso. At gusto kong kasama si Sister Lolet after ng presentation namin. Alam niya kaagad, bigyan niya kaagad kami ng kape. Ganun kagaling mag-entertain kasama si Sister Lolet. Kaya nga nung nagkasakit si Pastor Pete, malungkot kami, and then nagkasakit si Sister Lolet. Simula nun, hindi na kami nagkaroon ng conduct ng mystery exposition dahil nabawasan kami. Nawala na yung namin, yung pinakamagaling namin na coordinator. At isang napakahirap din tanggapin na ang isang kapatid ko na hindi lang kapatid sa itinuring namin kapatid sa langan. Itinuring namin kapatid talaga namin sa Panginoon. Hindi ganun pala kadaling tanggapin kapag dumating na yung ganitong pagpapaalam ng ating kapatid. Bagamat yung kanyang paglisan sa mundo nito ay nung tayo ay pumunta, kung natatanda ninyo, nung tayo pumunta ng maraming buwan lang, kaming dalawa ay nag-usap, kaming dalawa nagsabi na siya sa akin kung ano yung kanyang nararamdaman. At ini-encourage ko pa rin siya na, sis, bukas na ang mga gawain niya yun, malaya na tayo makakapag-travel ulit. Dahil ng panahon ng pandemic, hindi tayo alas makagalaw. Sabi niya, hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako, Pastor. Gusto ko na bukas sa Panginoon. Bagamat, in-encourage ko siya, pero nakikita ko na rin yung hirap ni Sister Lolet. Naihanda ko rin yung aking sarili sa maiksing panahon. Inihanda rin niya yung mga magagawa, kapatiran sa malapit na talaga yung kanyang pag-isip. Although talagang para sa akin din, hindi rin ganun kadaling tanggapin. Pero dahil po tayo ay meron tayong malinaw na paunawa ng salita ng Panginoon, mayroon po tayong mga inspirasyon. May sinulat ng mga apostol, sinulat po ng ating Panginoon Kristo kung ano po yung mga dapat natin gawin sa mga ganitong pagkakataon, mga sitwasyon na paano natin tatanggapin sa pag-alis ng ating kapatid. Ako po ay babasa ng ilang talata ng Biblia. Hindi naman po masyadong matagal itong aking sasabihin. Gusto ko lang po itong bigyan ng pamagat na masayang pagpapaalam. Parang napaka-hardball, ano po, kasi hindi naman talaga masayang pagpapaalam. Paglisan ng ating mahal sa buhay, nakakaramdam lahat tayo ng kalungkutan. Pero meron pong inspirasyon ng apostolo si Pablo. Dito po
po sa kanyang naging karanasan at alam niya yung kanyang buhay po ay malapit na po matapos. Dahil sa Book of Acts, siya po ay papunta na sa Rome. Alam niya na pagdating niya sa Rome, siya po ay mapupugutan na ng ulo. At sinansala siya, pinigil siya ng kanyang mga kapatid. At si propetang si Agabus ay nagpropesiya tungkol sa magiging karanasan niya. Pero hindi siya napapigil, kundi ang buong palipunan ng mga kongregasyon ng apostol si Pablo ay umiyak po sila po sa panahon na yun. At sabi niya, hindi na ninyo ako kailanman makikita pa. Kaya nagkaroon po ng matinding iyakan, pagdadalamati ang mga kapatiran. At dito sabi ng apostol si Pablo sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 6, sapagkat ako'y iningalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. And verse 7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat ng hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ang mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sa verse 16, sa aking unang pagsabasa, ito po ay Timoteo pa rin, 2 Timothy chapter 4 verse 16, sa aking unang pagsasanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat, huwag nawag ibilang sa kanila ito. And 17, tatapat ang Panginoon ay sumain at aking pinalakas, upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag na ganap at upang mapakinggan ang lahat ng mga hindi. At ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Ako'y iniligtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama, at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakanya nawa ang kalwalatian magpakailanman sa nawa. Tayo ay manalangin dahilan Diyos, pagpalaan niyo po ang pagkakabasa ng inyong mga banal na salita. Muli, umutulog po kami sa inyong lukluban ng awa sa gabing ito, Lord God. Nagkakatipon kami, Panginoon, upang bigyan po namin ng comfort ang mga naulila ng aming kapatid na si Sister Lolet, Panginoon. Lord, hiling namin na sa kalagitnaan ito, muli ang inyong Santong Espiritu ay kumilos. At anuman po ang aking ipahayag sa kalagitnaan ito, Panginoon, ang inyong pahid, Panginoon, ang hinihingi ko, at ang magiging pangungusap ko, Panginoon, ay magbibigay ng kalakasan sa kanila. Magbibigay po ng kaalwanan sa bawat isa. Pagpalain niyo kami sa gabing ito, Panginoon, at ingatan po kami sa pangalan ni Kristo Jesus, kung aming hiling at dalangin. Amen. Dito po sa ating mga karanasan ito, kadalasan ang pagmamaalam po ay malungkot. Dahil bihirang-bihira yung pagmamaalam na masaya. At yung paglisan po ng isang tao ay nagdudulot po ito ng pagdadalamhati sa kasaysayan ng Biblia at sa matandang tipan hanggang sa panahon natin ngayon. Ang mga panahon ng pagpanaw o paglisan ng isang tao, ito po ay nagkakaroon ng pagdadalamhati. Kung naalala ninyo, nung po may sakit si Lazarus, sinabihan si Kristo ng kapatid ni Lazarus na ang pangalan ay si Marta at si Maria. Pero habang may sakit si Lazarus at nakahiga siya, ay hindi man lang nagawang dalawin ng ating Panginoon Kristo. Pero nung ang Panginoon, ang kanyang kaibigan na si Lazarus ay namatay na, sa pagkakataon ito ay dumalaw ang ating Panginoon. At sabi niya, si Lazarus ay hindi patay, kundi siya ay buhay. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo dito ay hindi ang literal na kamatayan. Kundi ang ibig sabihin ng kamatayan dito ay ang ibig sabihin ng death.
sa Biblia is separate from God. Iwalay ka sa Diyos. At walang Kristiyanong namamatay. Kahit si Sister Lolet, ang katawang lupa niya lamang ang namatay. Pero yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, nananatiling buhay. Tayo po sa mundong ito ay beyond the curtain of times. Lahat tayo nandito sa mundong ito. Walang permanente po ito. Walang forever dito sa mundong ito. Lahat tayo nandito dahil nagkaroon ng kasalanan ng ating mga magulang, kaya tayo nagkaroon ng kamatayan. Pero huwag po ninyong katakutan ng kamatayan. Yung kamatayan na yan, ang unang inilagay ng Diyos sa tao upang tayo po ay makabalik sa Diyos. Ibig sabihin, ang kamatayan po ay pang equalizer ng buhay natin. Walang kamatayan, ang tao kailanman ay hindi maghahanap po sa Diyos. Kaya nga, ito pong pamamaalam ay malungkot at yung, sabi ko nga kanina, ang pagdisa ng isang tao, nagdudulot po ito ng kalumbayan. Ngunit, tayo pong mga Kristiyano, meron po tayong kakaibang pananaw patungkol sa kamatayan. Kasi kahit na po ay itinuturing natin ito na permanente na pamamaalam ng isang mahal natin sa buhay, isang kamag-anak. Ang sabi po ng apostol na si Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21, sabi ni Pablo, "For me to live in Christ, to die is gain." Ang mabuhay kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. So, ano ang kamatayan para kay Pablo? Na sinabi niya sa Philippians chapter 1 verse 21, "To live in Christ, to die is gain." Ang kamatayan para kay Pablo, ito po ay mayroong dalawang paglalarawan. Una, yung pagpanaw at paghahandog. O, sabi ni Pablo, sapagkat ako ay iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. At sa talata po nito, ang salitang pagpanaw, ito po ay isang figurative speech na ang katumbas po nito ay sa English po ay departure. Pag-alis. Yan pala po ang ibig tukoy ng apostol na si Pablo. Ito po ay naglalarawan ng mga ilang bagay. Yung pagpapaalam ng isang maglalayag o yung gagawin ng isang mangingisda, papagbagin niya yung tolda at para maitayo ang permanenteng tahanan. At pagpapalaya ng isang bihag. Yun pala ang ibig sabihin nun. Kaya ang kamatayan pala ay pagpapalaya. At sa unang Korinto chapter 15 verse 54, sabi ng apostol na si Pablo, "O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Where is your sting?" So, wala nang tibo yung kamatayan sa apostol na si Pablo. Ang ginagawa lang ng kaaway ay ginagawang pantakot sa atin ang kamatayan. Pero hindi pala natin dapat katakutan ng kamatayan. Nakararamdam tayo ng pagkatakot sa kamatayan dahil hindi natin sure, hindi natin alam yung ating pupuntahan. Pero kung alam natin na tayo ay kailangang mamatay upang tayo ay makabalik sa ating Panginoon Jesucristo, hindi pala natin dapat katakutan ng kamatayan. Pastor, bakit po si Kristo nang siya bago mapako sa krus, ang lumabas na pawis sa kanya ay dugo? Iba po ang sitwasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nakaranas ng ganito, si Kristo ay hindi sanay na mahiwalay sa presensya ng Panginoon. Tayo bilang isang taong nasa fallen nature, hindi tayo sanay na ang presensya ng Panginoon ang laging kasama natin. Kaya nung maramdaman ni Kristo, sabi niya, "Father, why thou hast forsaken me?" Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi sanay si Kristo na ang Spirit, ang Panginoon, ay mahiwalay sa Kanya. Unlike natin, mga kapatid. Kaya, dito, ang kamatayan din ay katumbas ng inihahandog na o yung ini-o-offer na. At
sa Numbers chapter 28 verse 7, naglalarawan sa alak na ibinubuhos sa handog na susunuging hayop sa altar. In the Old Testament, babasahin ko muna, at ang pinakahandog na inumin niyaon ay ang ikaapat na bahagi ng isang hin sa isang kordero sa dakong banal. Magbubuhos ka ng handog na inumin para sa pinakamahinang na handog. Yung hayop in the Old Testament, yan po ay sinusunog. Like for example, yung red heifer o red heifer, sinusunog po yun pag nag-ahandog sila sa Panginoon. Kasi ang katumbas po nito ay paglimot ng Diyos sa kasalanan ng tao. In the Old Testament, nire-require ng Diyos, lalong-lalo na po sa mga Israel, merong altar. At doon sa altar na yun ay inilalagay nila yung kanilang handog. At ito po yung kanilang binubuhusan ng langis. Dahil ang tao po ay mahulog sa kasalanan, ang provided way ng Diyos ay nagpaslang siya ng isang kordero. Dati ang tao nang tayo po ay ng ang ating mga magulang ay hindi pa nagkakaroon ng kasalanan. Bago sila kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Ang sabi ng Biblia sa Genesis chapter 3 verse 8, at the cool of the day, bumababa ang Diyos at ito po ay nagbibigay ng mga instruction sa mga tao doon sa kanyang mga anak. Kaya yung si Eva at saka yung si Adan, mga kapatid, ang Diyos na nagbibigay ng commandment dahil ang commandment sa kanila, let have dominion over all that creepeth upon the earth. So binibigyan po sila ng instruction ng Diyos. Pero ang tao nahulog sa kasalanan at ang kasalanan, ang kabayaran po nito ay ang kamatayan. Kaya lahat po ng tao, ang kabayaran ng kasalanan po ay kamatayan. Kaya lahat po tayo ay nagkakaroon ng kamatayan. And after ng ang tao mahulog sa kasalanan, nagkaroon ng demarcation line. Sabi ng Panginoon, hanggang diyan ka lang ang Adan. Hindi ka na pwedeng makarating sa aking presensya. Hanggang diyan ka lang. Ito ang demarcation line natin. Gagawa ka ng altar na katulad ng ipinapakita ko sa iyo. Dito ka maghahandog, dito kita katatagpuin. Kaya ang Israel, meron po sila, laging naka-associate sa kanila ang altar. At doon sa medyo matagal-tagal na, yung souls under the altar, mga Hudyo po yan. At dito po sa altar na ito, sa atin mga Kristiyano, tayo mga Gentiles nations, tayo po yung Gentile, ibig sabihin ng Gentiles, wala tayong bahagi sa dugo ng mga Hudyo. Hindi natin kailangan ng altar. Because once and for all, si Kristo po yung handog natin. Hindi tayo kailangan gumawa. Pero dito, sabi nga dito sa ating binasa, sabi ang buhay ni Pablo ay isang naihandog sa altar ng Diyos. Kaya kamatayan para sa kanya ay hindi wakas ng buhay, kundi isang pag-aalay sa Diyos. Katulad ng ating kapatid na si Sister Lolet, yung kanyang buhay, simula nang siya ay wala ring pinag-iba ang buhay natin sa buhay ni Sister Lolet. Lahat po tayo ay nanggaling sa madilim na panahon. Sa isang madilim bago tayo nakakilala sa Panginoon. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 9, if my memory is right, ang sabi po ron, you are called from darkness into marvelous light. Tinawag tayo buhat sa kadiliman. At nung kami ay magkasama, para talaga kami magkapatid, ikunento niya lahat ng naging buhay niya sa akin. Kung paano ang kanyang naging buhay. Talagang na-amaze talaga ako, sabi ko, tunay na ang habag ng Diyos ay napakalawak talaga. From the rising of the sun going to the west. Ganun pala talaga ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya sa akin, Pastor, wala na akong ibang gagawin pa, kundi ang paglingkod ng buong buhay ko sa Panginoon. At sa paglilingkod ko sa Panginoon, hindi kami nahiga sa bed of roses, tayo mga Kristiyano. Hindi tayo lumakad sa isang magandang daan. Kalimitan ang dinadaanan nating daan ay mga maraming obstacle,
maraming trials, maraming mga hardship ng buhay natin, katulad ng footprints in the sun. Ang sabi dun sa footprints in the sun, habang siya ay naglalakbay sa tabing dagat, sa Aplaya, sabi niya, nanotice niya yung dalawang pair of footprints in the sun. Sabi niya, yun yung panahon na ang buhay niya ay sagana, wala siyang problema. Pero sabi niya, nung panahon ng kanyang kahirapan ng buhay, during the times of my difficulties in life, sabi niya, I noticed that one set of footprints. Kaya kinestyon niya yung Panginoon. Sabi niya, Lord, bakit mo ko iniwanan sa panahon ng ako'y nahihirapan? Bakit nag-iisa na lang yung pair of footprints, yung footstep, nag-isang pares na lang? Sabi ng Panginoon sa kanya, my son, my dear son, I will not leave you nor forsake you. Because when you're facing the difficulties, trials in your lives, I will carry you. Pinapasan pala tayo ng Panginoon sa panahon na tayo ay nahihirapan. Akala natin ay pinabayaan tayo ng Panginoon. Hindi. Kung naalala ninyo, habang pasan-pasan ni Kristo ang krus, paakyat ng Golgotha o yung bundok ng mga bungo. Si Kristo, habang pasan-pasan niya ito, siya po ay nadapa. At tinawag ng sundalo yung isang Nigerian na ang pangalan ay si Simon. At sabi niya, tulungan mo itong tao nito. Pinasaan ni Simon ang krus. Ano po ang nais ipakita ng Biblia? Diba sabi ni Kristo, kung sino man ang nagpapagala sa atin, come unto me that ye are heavy and laden, I will give you rest. Ayaw ni Kristo na magpasan tayo ng krus na tayo lamang. Gusto ni Kristo kasama siya sa pagpapasan ng krus. Yan po ang nais mapangyari ng ating Panginoon. At nang lumuhod na ang ating Panginoon sa Kristo, lumuluhod din tayo. Minsan yung mga kabigatan natin, yung mga pasanin natin, na nagdadala sa atin ng pagkakuba, na nagiging dahilan upang lumuhod ka. Pero sa pagluhod natin ito, hindi po yan ang ating pagkatalo, kundi ito po ay yung ating pananagumpay sapagkat meron tayong tinatawag na isang Diyos na nagbibigay ng comfort po sa atin. Kaya kung ano man yung ating mga kalungkutang nararanasan ngayon, habang binabasa natin ng mga salita ng Panginoon, nagbibigay po ito ng ibayong inspirasyon sa atin. Hindi ko sinabing hindi na tayo dapat malungkot. Bilang isang tao, nagkakaroon tayo ng lungkot. Dahil nung dumating na si Kristo kay Lazarus, si Kristo ay umiyak. Hindi siya tumawa. Nalungkot din siya sa kamatayan ng kanyang kaibigan. Nalulungkot din po tayo mga kapatid, pero pagkatapos ng mga bagay na ito, ang ating kapatid, si Sister Loret, nasa Panginoon na siya. Tayo, nakikipagbaka pa tayo sa mundong ito. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano yung magiging bukas natin. Hindi natin alam kung ano pa yung mga pagsubok natin. Hindi natin alam pag may tumama na naman COVID, baka hindi naman tayo makalabas ng bahay natin. Minsan ayaw na natin magpabaksin, natatakot na rin tayo, pero wala tayong magawa. Minsan sa kahirapan ng buhay natin, halos hindi na natin alam. Hindi na natin tiyak, pero meron isang tiyak, yung kamatayan. Ang kamatayan ay tiyak para sa lahat po yan. Lahat tayo mamamatay, walang hindi makakatigim ng karanasan ito. Walang taong nabuhay dito na hanggang ngayon nag-i-exist pa rin. Ang totoo, walang taong nabuhay na ang kanyang buhay ay tumagal ng 1,000 taon. Meron mang tumanda na 969 ang pangalan niya, si Methuselah, pero nagkaroon din siya ng kamatayan. Habang tumatagal, umiiksi ang ating buhay. So dito, kakaiba po ang kahayag ni Pablo dahil sa kanyang kasiguruhan. Sabi niya, makakamtan ko ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Yan po yung assurance of our salvation. Merong crown na ipuputong sa kanya. Darating ang
isang panahon, haharap lahat tayo sa Panginoon, tatanggap tayo ng reward. Lahat ng tao tatanggap ng reward. Ang taong masama, may reward din eh. Doon nga lang siya sa lake of fire. Ang chance natin habang nandito pa tayo sa mundong ito. Nandito tayo sa mundong ito, hindi tayo nag-exist sa mundong ito at pagkatapos parang wala. May purpose ang Diyos kaya nandito tayo. Maaaring hindi mo masyado pang nakikita kung ano ang purpose ng Panginoon. Pero alam niyo ba na ang kamatayan ng isang tao dahil sa purpose of God para makita natin sa mga nauna ito? Ano kaya, naiisip ba natin, paano kung kaya ako ay kunin ng Panginoon? Nakahanda kaya ako sa aking sarili sa pagharap ko sa Panginoon? Kung naniniwala kayo, the heaven is real, dapat maniwala rin kayo, the hell is real. Yes. Amen. Eh baka naman hindi naman totoo yung impyerno. Baka hindi rin naman totoo yung langit. Pero ang pagsunod, ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, magiging payapa ka kung susundin mo yun. Eh paano nga kung totoo nga may impyerno? At sinisigurado ko, totoo talagang may impyerno. Amen. Meron kaming isang kamanggagawa, taga Mindoro. Nakaranas siya na actually clinically dead yung kanyang naging karanasan. Pumunta ako ng Mindoro nun, talagang sobrang hirap dahil yung mga panahon na yun ay kailangan kong tumawid. Ay naghintay ako sa pier ng 16 hours. Naghihintay ako sa pier. From Kainta to Batangas, 2 hours na. Pero naghintay ako ng 16 hours. Inip na kami. Inalawad pala ng Diyos na maghintay kami ng ganung oras kasi hindi kami makakapasok sa ospital. Nung dumating kami ng Mindoro, dumaan kami ng Mindoro ay alas 3 ng madaling araw. Nakarating ako, malapit lang naman sa Calapan na mismo. Dumating ako ng ospital, alas 4 ng madaling araw. Bawal pumasok. Kung ako'y papasok doon, ipapaksin na rin ako. Quarantine ako. Tapos quarantine, then doon na rin ako sa loob. Dahil sa 10 years din akong security, tutulog na yung security. Ihintay ko muna yung security. Kung siya yung tumulog na, tandaan ako pumasok. Nakalusot ako rin. Nakita ko yung kamanggagawa, yung kanyang sitwasyon. Wala na siya, hindi na siya makapagsalita. Ang ginawa nung ibinigay sa akin yung sulat, sabi niya, Pastor, ito yung text ko sa'yo, ito yung sulat ko. Nung binasa ko yung sulat, ang ilabo. Paano niya nalaman na yung kaibigan niyang pastor? Sabi niya, nakita ko si Pastor, ito, nandun eh. Samantala, kung nasa hospital siya, wala siyang malay. Yung pastor din patay. Tapos may mga nakita siyang mga tao. Sabi niya, pumunta siya, unang ipinta ng kanyang Diyos. Pumunta niya doon sa Diyos naman, mataas yung kanyang posisyon. Nakita niya, nandun yung mga kapatiran, nag-worship. Yung iba nakaangat ganyan lang. Yung iba, kunti lang. Anong dahilan at hindi siya nakakaangat? May mga lupa raw sa ilalim. Hindi magawang itulak yung pagkakataas. Hindi siya may itulak. Kaya, yun ang nagiging dahilan para pala hindi tumataas yun. So, sinabi niya sa akin, ito mga kapatid na ito. Ito yung pastor. Yung kapatid natin yan. Kunti lang talaga yung angat niya sa lupa. Hirap na hirap itulak mo na po. Yung tao na yun pa naman, napaka-worldly. Hirap umatid. Ganun pala, sabi ko. Nung ikunento niya sa akin, nung pala siya, kaya na niya magsalita. Pero yung doktor mismo, kinausap ako. Sabi niya, nanapos kami ito. Actually, ginawa na namin ang lahat. Clinically dead siya. Within 12 hours, hindi siya magkakaroon ng malay. Hindi napapalik yung buhay niya.
lumagpas ng 12 oras yung operation, major operation. Kaya, pero yung pala, yung kaluluwa niya naglalakad, nakita niya. Yung mga tao palang hindi ligtas, sabi niya, ganun kalabas na yung tao hindi ligtas. Parang katulad din ng panahon, itong ganito pero wala silang tigil, parang pagod na sila, hirap na sila. At ganun, nakita mo yung mga tao ligtas, hindi ko nakita basta. Pero may isang lugar akong dinala ko nung tinig na yun, hindi ko kaya ipaliwanag kung napakasayang nararamdaman ko. Alam ko sa kaisipan ko, nandun yung mga tao gusto kong makita. Pero hindi ako nakapasok doon. Pero yung mga taong nakita niya, mga namatay na, nakita niya lahat yung mga naunang namatay niya. Nandun, pagod na pagod, naglalakad. Ganun pala. Bakit ipinakita sa kanya yung ganung bagay? Actually, marami ng mga nakaka-experience na. Hindi para sa mga mananampalataya, para ito'y sabihin sa mga taong meron pang pagkaalinlangan sa ating Panginoon. Kaya, kailangan, pananampalatayang walang gawa ay patay. Si Pablo, ang kanyang pananampalataya, may kaakibat na gawa. Sabi niya na ang Diyos ang magliligtas sa kanya. Bagamat ginawa ng apostol na si Pablo ang kanyang tungkulin, hindi siya nagtitiwala lamang sa kanyang sariling kakayanan, hindi siya nagtitiwala sa kanyang sariling lamang kabutihan. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa ating Panginoong Hesus. At ito po ang nagbigay sa kanya ng assurance of salvation dito sa kanyang huling pamamaalam. Yung paninindigang ito ng apostol na ito na si Pablo, mababasa natin sa Galatians ay sa Gawa, the Acts of the Apostles, Acts 20:24. Dagapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay hindi mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Walang ibang inisip si Pablo kundi ang magbigay, kundi ang mabuhay at maglingkod sa Panginoong Hesus. At kung nung mamamatay na siya, yung paghahandog pa rin ang kahulugan ng kanyang paglisan sa mundo. Kaya, yung buhay ng Kristiyano, hindi tayo talunan. Kamatayan man o buhay man, iisa lang po ang patutunguhan. Buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Para sa atin, walang masamang epekto ang kamatayan. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay nagiging pakinabang po natin. At kaya ito po yung aking binabanggit na si Pablo, sabi ng apostol na si Pablo, wala siyang inisip kundi ang mabuhay. Nung nabubuhay pa si Sister Lolet, wala siyang inisip, walang magulang, mga kapatid. Halos lahat tayo ay mga magulang na rito. Wala tayong inisip kundi mabigyan ng magandang buhay ang ating mga anak. Kaya nagsisikap tayo, mahiwalay, magtrabaho sa iba't ibang lugar, ang iba-ibang bansa. Ang layunin natin, mabigyan ng magandang buhay ang ating mga anak. Walang nangarap sa atin, pangarap ko, paglaki ko, si Peter ay Huldaper, si Sandra ay Pariwara. Walang ganun. Nangarap tayo nang magkaroon sila ng mabuting buhay. At hindi lamang po ganun ang pangarap ni Sister Lolet. Ang kanyang malimit na babanggit sa amin ng Pastor Manny, ang kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang anak, kung paano siyang naglilingkod sa Panginoon, sila rin po ay maglilingkod sa Panginoon. And of course, bawat isa sa atin, hindi lamang tayo nakikita ng hati sa mga sandaling ito. Sana yung mensaheng nais si parating ni Pablo sa ating mga kapatid dito. Iniwan ng ating kapatid si Sister Loret. Hindi lamang sa panahon na dapat natin sila ito. Lalo-lalo na yung mga malalapit na kakilala natin. Bawat isa meron tayong pagpalit sa kanila.
kasama natin, binigay yung buhay para sa ministeryo, pwede rin natin ibigay ang ating buhay para sa ating yan po ang nais ng ating Panginoon. At marami akong gusto pang sabihin sa mga maging karanasan namin, pero wala ang oras. Nakaabutin ako ng isang linggo kung magnanarate ako ng mga karanasan namin. At ayaw ko namang sarilinin dahil alam ko yung iba sa inyo gusto rin magsalita, gusto rin mag-testimony sa mga naging experience natin nung panahon kasama natin si Sister Lolet. Saka ko kasama ito si Vitas. Sandra, kasama-sama rin namin pag-usunta si Brother Ewan Tam, di ba? Katandaan mo. Talaga muna siguro mga kapatid, kayo lahat ay tumayo. Maraming Diyos, salamat po sa gabing ito sa maiksing mensaheng nagbigay po ng kagalakan at inspirasyon sa bawat isa sa amin. Lord God, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat sa kabila ng pagpanaw ng aming kapatid na si Sister Lolet, Panginoon, nalulungkot kami, Panginoon, sa kanyang paglisan. Sabalit, napupuspos din kami ng kagalakan, Panginoon, sapagkat natapos ni Sister Lolet ang kanyang takbuhin. Lord, ang kanyang buhay ngayon ay nakahain na sa inyo. Naihandog na, Panginoon. Lord, salamat sa mga panahon na kasama namin ang aming kapatid. Salamat sa mga pagpapaalala sa amin bilang nakatatanda kapatid kong babae, Panginoon. Salamat sa mga sharings namin, Panginoon. Kinilala niya ako ang Her Pastors, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming kapatid. Nagpapasalamat din kami sa mga kapatiran namin na nandito, Panginoon, na hanggang ngayon ay patuloy na nakikiramay, Panginoon, nakikidalamhati, nakikiisa, Panginoon, sa aming pagluluksa. Lord, salamat sa kanilang mga anak, Panginoon. Hindi man namin kilala ang kanilang lahat na pangalan, Panginoon, pero kilala namin sila sa kanilang mga mukha, Panginoon. Lord, sa gabi ito, hinihiling namin, Panginoon, ano man ang kanilang nararamdamang kalungkutan, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na ang kanilang paglisan ng kanilang nanay, ay minsan iniisip nila ano ang aming kasunod na magiging buhay. Subalit, Panginoon, ang inyong mga salita ay hindi kailanman napagkulang sa amin. Lord, sa gabi ito, ipagkaloob nyo ang comfort sa kanila. Aliwin nyo ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, sa pagpanaw mahal sa buhay na kanilang pinapanginoon. Lord, hayaan nyo pong maluwag sa kanilang puso, Panginoon, sa kanilang kalooban. Patanggap nilang may kagalakan ang pagpanaw ng kanilang pinapanginoon. At kung meron pa silang naging pagkulang, Panginoon, sa inyo, higit sa lahat, Panginoon. Sa gawing ito, Lord, hinihiling namin, Panginoon, sa inyo ang kanilang eye of understanding, Panginoon. Katulad ng kanilang nanay, Panginoon. Katulad namin, si Sister Lolet, from darkness, we are called from darkness into marvelous light. Hiling din namin, O Diyos, na ang kanyang mga anak, Panginoon, tawagin niyo rin sila, Panginoon, katulad ng kanyang magulang, Panginoon. At nandirito kami, Panginoon, hindi lamang sa mga oras na ito, na kami ay kanilang magiging pangalawang magulang, kapatid, kaibigan, na handang dumamay at tumulong sa amin. Lord, salamat po sa ito. Salamat sa pagkakatipo namin, Panginoon. Ang iba ay bihira namin makita. Pero sa pagkakataon ng Diyos, nagkakakita kami sa paglalapit namin ng aming
salamat sapagkat hanggang sa huling sandali, patuloy na ginagamit niyo si Sister Glory, Panginoon, upang ang malalayo ay mapaglapit kami. O Lord, pagpalain niyo po ang kanyang buong sabay. Pagpalain niyo po kami sa kanya. Ingatan niyo po ang bawat isa. Hanggang maihandin po namin sa huling hantungan ng aming kapatid. Lord, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ang inyong protection, O Diyos, patuloy aming inaasa. Salamat po sa pagpapatuloy ng aming gawain, ang mga magbibigay ng mga katotoo kung meron ng bang hindi namin inspirasyon ang kanilang masasabi. Salamat naman sa pangalan ni Jesus. Tayo lahat magsabi ng bless you, mga kapatid. Nakita na kayo ng anak. Kuya! Ay, naon po ka na eh. Kumain na po ka na eh. Kumain na kami na sa kanila ito. Brad, kaya ka muna. Bakit na? Oo, kasi ako. Busy ka na internet. Kumain na kami eh. Gusto mo ng apps po yan? Anong apps? No ka? Blue cut? No, no. No? Ano ito? Hindi ko malabo. Ano po? No? Okay po. Salamat. Thank you po. Okay, nalito ka na. Kaya na. Nalito. Kaya nalito ka na yun. Natarhan. Kasi si Peter, si ano, muli na eh. Si Paking.